Magandang umaga mga giliw kong mag-aaral. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong linggo ay magkakaroon ulit tayo ng talakayan sa ating mga aralin. Ngayong linggo, pag-uusapan natin ang katapora at anapora, ang ating aralin sa ikalimang linggo. Ayan, handa na ba kayo matuto mga mahal kong mga mag-aaral? Pero bago yan, ay isa-isahin natin ang ating layunin at ang ating most essential learning competencies na tatalakayin ngayong araw. Para sa araw na ito, ang ating layunin ay nagagamit ang wastong mga panandang anaporik at kataporik ng pangalan. At ang ating most essential learning competencies, nagagamit ang wastong mga panandang anaporik at kataporik ng pangalan. Handa na bang matuto mga bata? Ayan mga bata, magsimula na tayo ng ating aralin. Pero bago yan, sukatin muna natin ang inyong kaalaman sa mga paksang ating tatalakayin ngayong araw. Sa gawain isa, A, ang gagawin natin, pwede nyo bang basahin mga bata kung ano ang gagawin? Basahing mabuti ang mga pangungusap. Sa lungguhitan ang tinutukoy na pangalan, sa pangungusap, at bilugan naman ang panghalip na ginamit sa bilang panghalilin at sa tinutukoy. Matapos na ito ay tukuyin kung nasa panandang anapora o katapora ang mga pangungusap. Number 1. Kung makikita mo si Gabriel, pakisabi na gusto ko siyang makausap. Sa lungguhitan ang pangalan at bilugan ang panghalip na ginamit sa pangungusap isa. Kalawa, kinakausap ko si Mariano. Sinabi ko na ang kanyang ginagawa ay kahanga-hanga. Para sa number 2, sa lungguhitan ng pangalan at bilugan ang panghalip na ginamit. Number 3, si Juana ay dumalaw sa paaralan upang kamustahin ang kanyang dating mga kaibigan. Bilugan ang panghalip at sa lungguhitan ang pangalan. Kaapat, hindi alintana ni Miguel ang hirap ng buhay dahil para sa kanya hindi ito hadlang upang siya ay magtagumpay. At ikalima, ang salubin ng kabataan ay mahalagang pakinggan dahil ito ang maaaring maging basihan upang sila ay matulungan. Muli, sa lungguhitan ang mga pangalang ginamit sa bawat pangungusap at bilugan ang mga panghalip na ginamit sa panghalili dito. Magaling mga bata, nagawa niyo ng tama ang gawain isa A. Ngayon naman, subukan muli natin ang inyong kakayahan tungkol sa ating paksang pag-aaralan. Gawin natin ang gawain isa B. Ano ang gagawin? Basahin ang mga pangungusap. Punan ang patlang ng wasong cohesive device. Tukuyin kung ito ay isang anapora o katapora. Babasahin ko mga bata ang mga pangusap. Gayunpaman, kailangan niyong punan ito ng mga panghalip upang mabuo ang kaisipan ng bawat pangungusap. Hindi patlang mapipigilan na umalis ng bansa. Nahihirapan ang ilang kababayan natin na kumita ng malaki sa ating bansa. Yan ay para sa unang bilang. Kadalawang bilang, ang pandemya ay dulot ng maraming pagbabago sa ating buhay. Ngunit, patlang ang nagturo sa atin na higit na magtiwala sa Diyos at mahalin ang ating pamilya. Katatlo, hindi malilimutan ang kabayanihan ng mga frontliner sa gitna ng pandemya. Ito ay patunay lamang na handang patlang isakripisyo ang sarili para serbisyo sa iba. Kaapat, si Kobe Bryant ay isang napakahusay na manlalaro ng basketball. Ang iniwang patlang legacy ay hindi mawawala sa isipan ng kanyang mga tagahanga. At ikalima, ang mga bata ay hindi pa rin pinahintulutan na lumabas ng tahanan dahil patlang ay mabilis na dapuan ng karamdaman. Ayan, punan ang bawat bilang ng tamang panghalip upang mabuo ang kaisipan ng bawat pangungusap.
panghalip. So pag sinabi natin panghalip, yun ay mga yun ay mga salita na ginagamit bilang panghalili sa pangalan. Maliwanag ba mga bata? Okay. Magaling ang mga mahal kong mag-aaral. Nagawa niyo ng tama ang dalawang gawain. Ngayon naman ay tayo ay dadako sa ating talakayan ngayong araw. Ang ating aralin sa ikalimang linggo. Ang panandang anaporik at kataporik. Handa na ba kayo matuto mga bata? Kung gayon, ihanda na ninyo ang inyong mga worksheet sa Filipino. Siguraduhin ito ay para sa ikalimang linggo. Ayan, handa na ba kayo matuto mga bata? Kung gayon, simulan natin ang ating talakayan ngayong ikalimang linggo. Ang ating pag-uusapan, panandang anaporik at kataporik. Sa pagpapahayag ay may dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang pangungusap na tinatawag na anaporik at kataporik. Ano ba ang pagkakaiba nito na ngayon ay ating tatalakayin ngayong araw? Ayan, ano ba ang tinatawag nating anaporik? Pwede nyo bang basahin mga mahal kong mag-aaral? Ano ba ang ibig sabihin ng anaporik? Isang paraan na pag-uugnay na kung saan ang panghalip na ginagamit sa ulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. So, ang anaporik class ay mga panghalip na makikita sa hulihan ng pangalan. Halimbawa, ang matatanda sa pamilya ay dapat nating pahalagahan. Utang natin sa ating magulang, lolo o lola ang ating mga buhay at kinabukasan. Sila ang kumakalinga sa atin noon mga bata pa tayo. Okay, ang pahayag na nasa itaas ay nagsasaad ng panandang anaporik. Bakit? Dahil ang matanda sa pamilya na ginamit sa unang pangungusap ay pangalan at hinalilihan ito ng panghalip na sila sa ikalawang pangungusap. Ang ating pangalan na ginamit sa pangungusap, sa unang pangungusap ay matatanda sa pamilya. Sila yung pangalan, ngalan ng tao, bagay, hayop o puok. At pinalitan natin sila ng sila kasi marami, matatanda sa pamilya. So, makikita natin na sa unahan ng pangalan, sinundan ito ng panghalip, so ito'y tinatawag nating anaporik. Ano ibig sabihin ng pangalan? Ang pangalan tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Ang panghalip naman ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan ng pangalan na ginamit sa parehong pangungusap o sa kasunod na pangungusap. Ayan. Tatandaan niyo lagi yung pangalan at panghalip. Ang pangalan ay sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Samantalang ang panghalip ay ginagamit natin bilang panghalili upang hindi maging paulit-ulit ang mga pangalan sa mga pangungusap. Ito ay anaporik kasi nasa unahan ang pangalan bago ginamit ang panghalip. Matatanda sa pamilya, sila. Yon ang tinatawag nating anaporik. Maliwanag ba mga mahal kong mag-aaral? Naway naunawaan ninyo ang ibig sabihin ng anaporik. Ayan, upang higit nating maunawaan ang ating paksang anaporik ay magbibigay pa ako ng mga halimbawa upang higit ninyong maunawaan ang ating paksang tinatalakay. Ang kabataang Pilipino ay mahusay kaya't sila ay parating angat sa iba. Ano yung ginamit nating pangalan nito? Kabataang Pilipino. Ano yung ginamit nating panghalili sa kabataang Pilipino? Sila. Ito'y tinatawag nating kataporik pagkat ang relasyon ng pangalan at panghalip ay nasa unahan ng pangalan at nasa ulihan ang panghalip. Ito ay tinatawag nating pangalang anaporik. Kalawa, malaki ang naitulong ni Pangulong Duterte sa pagsugpo ng illegal na droga. Marapat lamang na siya ay parangalan. Alin ang pangalang ginamit dito? Pangulong Duterte. Alin ang pinanghalili sa kanya na panghalip? Siya. So, ito'y tinatawag nating anaporik sapagkat nauna ang pangalan bago ang panghalip. Pangulong Duterte at siya. Maliwanag ba mga giliw kong mag-aaral? Kung gayon, pwede ba kayong magbigay ng halimbawa? Pwede nyong i-type sa ating chat box ang inyong mga halimbawang ibibigay
para mabigyan ko kayo ng karagdagang puntos sa ating aralin. Ang ikalawa nating pag-uusapan ay tinatawag nating kataporik. Isang pangparaan ng pag-uugnay na kung saan ang panghalip na ginamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan. So, kung ang anaporik ay nasa ulihan, ang kataporik naman ay nasa unahan, bago ang pangalan. Halimbawa, sila ay aking iginagalang. Sila ay nararapat na parangalan. Sila ang tunay na matatalino, lalo na sa pagdating sa karanasan. Sa matatanda sa pamilya ko natutunan ang maraming bagay. Ang mga lolo at lola ko ang aking iniidolo. Ayan, kung mapapansin ninyo, nauna ang mga panghalip, sila. Sila ay aking iginagalang. Sila ay nararapat na parangalan. Sila ang tunay na matatalino, lalo sa pagdating sa karanasan. Ang ginamit na panghalip dito ay sila. At ang pinalitan nating pangalan ay matatanda sa pamilya. So ito'y tinatawag nating kataporik sapagkat nauna ang mga panghalip bago ang mga pangalan. Ang pahayag ay nagsasaad ng panandang kataporik dahil ang sila na ginamit sa unang pangungusap ay panghalip at hinalilhan ito ng pangalang lola at lolo sa ikalawang pangungusap. Maliwanag ba mga bata? Magbibigay pa ako ng mga halimbawa. Sila ay parating angat sa iba dahil ang kabataang Pilipino ay mahusay. Ayan, kung mapapansin ninyo, sila ay nauna bago ang pangalang kabataang Pilipino. Ito ay tinatawag nating pag-ugnay ng kataporik. Nauuna ang panghalip bago ang pangalang kanyang hinalinlan. Kalawa, marapat lamang na siya ay parangalan sapagkat malaking naitulong ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa iligal na droga. Tatandaan, ang ginamit nating panghalip ay siya. Ang tinutukoy ng siya ay si Pangulong Duterte. Nauna ang panghalip bago ang pangalan, kaya ito ay tinatawag nating panandang kataporik. Maliwanag po ba mga minamahal kong mga mag-aaral? Sana inyong natutunan ang ating aralin ngayong araw. Ayan, natapos na natin ang talakayan ngayong linggo. Ngayon naman, susubukin natin ang inyong kakayahan kung lubos ninyong naunawaan ang ating pinag-aralan. Gagawin natin ang pagkatuto bilang dalawa. Ano ang gagawin? Isulat sa patlang ang an kung tumutukoy ang mga pahayag sa anapora at kt kung ito naman ay tumutukoy sa katapora. Lagi nating tatandaan mga giliw kong mag-aaral na ang anapora ay makikita sa ulihan ng pangalang pinalitan, samantalang ang katapora naman ay nasa unahan ng pangalang pinalitan. So basahin ninyo ang mga pangungusap na makikita nyo sa inyong screen. Isulat ang an kung ang pahayag ay anapora at kt naman kung ito ay katapora. Para naman sa gawaing B, basahin at unawain ang mga pangungusap. Suriin kung ito ay anapora o katapora, isulat sa patlang ang kasagutan. Ayan. Susulat naman ninyo ng buo ang anapora o katapora. Mainam na suriing mabuti ang bawat pangungusap. Tatandaan na ang anapora ay makikita ang mga panghalip sa ulihan ng pangalang pinalitan. Samantalang, ang katapora ay makikita bago ang pangalan na pinalitan. Ibig sabihin, ito ay nasa unahan. Nawa ay magawa nyo ng tama ang ating mga gawain upang masagutan ninyo ng tama ang ating mga gawain. Okay? May natitira pa tayong gawain sa pagkatuto bilang 3. Ano ang gagawin natin? Suriing mabuti ang pangungusap. Kung ito ay nasa panandang anapora, isalin ito sa panandang katapora. Kung ang pangungusap naman ay nasa katapora, isalin ito sa panandang anapora. Ayan. So pagpapalitin natin, tatandaan natin na ilalagay natin ang panghalip sa unahan kung ito ay katapora at sa hulihan naman kung ito ay anapora. Suriing mabuti ang mga pangusap. So ito ay susulat ninyo ng panibago. Tatandaan kung ito ay nasa anapora, isusulat ninyo to sa anyong katapora at baliktaran. Okay? Sa B naman, gamitin ang salita sa ibaba at bumuo ng pahayag ng panandang anaporik at kataporik. So gagamitin ninyo mga pangalan at panghalip para makabuo kayo ng pangungusap. Tatandaan na huwag babaligtarin ang ayos ng mga salita. Halimbawa, mag-aaral sila. So ibig sabihin, mauna ang mag-aaral bago ang sila sa inyong mga pangungusap.
Sam, siya, magulang, sila, siya, pulis, siya, Clara. So, huwag pagbabaligtarin. Kung ano ang pagkakaayos niyan, yun dapat ang makikita natin sa inyong mga pangungusap. May tanong ba mga bata? Kung may tanong, isulat ulit ito sa inyong chat box at kayo ay malugod kong tutugunan. Ayan. Sa pangwakas nating gawain bilang gawain sa pagkatuto bilang 4, ibigay ang pagkakaiba ng anaphoric at cataphoric sa pamamagitan ng graphic organizer. Mabigay din ng sariling halimbawa. So, dito sa gawain ito, gagamit kayo ng graphic organizer. Ibibigyan ninyo ang pagkakaiba ng kataphora at anaphora gamit ang mga halimbawang inyong ibibigay sa pamamagitan ng graphic organizer. Isusulat ito sa inyong sagutang papel, no, na isasama nyo sa susunod na linggo sa ating pasahan. Nawa ay may natutuhan kayo ngayong araw sa ating talakayan. Muli, ito ang inyong maestro sa Filipino, Maestro R. Hizuli. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maaari lamang na i-click ninyo ang subscription at pakipindot na rin ang bell notification para ma-update kayo sa mga iba pang nating aralin na ipopost ko sa aking channel. Muli, isang magandang gabi at sana ay kayo ay nasa maayos at ligtas na kalagayan.